Sa banal, sakdal, malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos. Wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito po sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin, luwalhating biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulogin natin sa bahin dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos niya maawain. Angeles sa kaitaasan na pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa.
mga binata, gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, at ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating pagpapailang lang ng bunga ng ating mga labi na walang sawa po sa pagpupuri, pagsamba, pagpaparangal sa pangalang Kristo Jesus na atin pong Diyos na tagapagligtas. Una nating aawitin ang numero 72 sa atin pong mga himnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang daang tinubos ng Diyos, dahilan sa dugo ng Kordero, sa salay tinubos niya tayo. Si Jesus ay laging tumatawag, aral niya ay ating itanyag. May lugod tayo'y magyakap-yakap, lumakad sa matuwid na landas. Sama-sama nating ibandilan, aral niya'y isigaw sa madla. Ebanghelyo'y ating hilathala, hanapin ang tupang nawala. Kapatid, halina at sumunod, sundin natin ang aral ng Diyos. Sa ating buhay ang kanyang atas, lumakad sa matuwid na landas. Atin pong ipagpatuloy ang ating pagpapailang lang ng bunga ng ating mga labi. Numero 63 sa atin pong mga himnaryo, ang atin pong sunod na aawitin. Ang pananampalatayang sakdal, ang sa Diyos ay ating anghilaan, pagkat ito ang kautusan, sundin nating walang alinlangan. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya
palataya ngayon nang hindi magtamo ng linggatong pananampalatayang may gawa sa Diyos ito'y magiging dakila. Ngunit kung sumasalansanga ay di magtatamo ng biyaya. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi magtamo ng linggatong sa bahay ng Diyos na ating Ama. Titibulin kanyang mga tupa upang kay Jesus mapasama lahat na sumasampalataya. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi magtamo ng linggatong. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 78, unang estropa at koro po lamang. Pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Panginoon, naming sumasalangit, ang bayan mo ngayon'y nagkatipon, nagpupurit, nagpapasalamat sa buhay na aming nalalasap. Nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos na nagliligtas. Pinupuri ka ng buong galak, dakila ka amang liyab. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha, kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan,
nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibika sa iyong pag-ibig. Sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban. Napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos. Tunay po na napakabanayad mo sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw ang buhay na Diyos. Pinagtapatan ka po at pinaglingkuran. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac. Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Kinaawaan at kinahabagan mo din po ang aming minamahal na ama at ang aming ina. At kami po na kanilang mga anak, naging mga saksi kung papaanong ipinaglingkod din nila ang kanilang mga hiram na buhay sa iyong banal na pangalan ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang sa kanilang mga kamatayan. Amen. Amang banal sa marilag malinis, makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod at amin din pong sinasampalatayanan na maging sa bawat tahanan ng aming mga mahal sa buhay, gayon din po sa mga tirahan ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at maging sa bawat kinaroroonan ng mga lalaki at mga babae na sa pamamagitan po ng karunungan, pinalago mo po sa huling araw, napakinggan din po nila, kanila rin pong napag-alaman na mayroong iisang Diyos na wala pong iba kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo, na ikaw po ay nagtayo ng iyong dampang bahay dalanginan sa sanglibutan, na ito po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Amang banal, pagkatapos po, na sama-sama kaming nagpailang lang ng aming mga pag-aawitan, na bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, ipinaabot namin sa iyo, Ama, at nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso. Lubusan po naming inaasahan na tinatanggap mo, Amang Diyos, sa iyong luklukan, na katulad po sa isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Panginoon po naming Hesukristo, tanggapin mo po ang aming walang katapusan, tao sa aming mga kalooban na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesus. 7 mga araw, napakamatulin, dadapwat lipos ng kapayapaan, lipos ng buhay, kagaling at kalakasan, na ipinaranas mo po una sa lahat sa aming mga mag-aanak sa malayong dakong ito ng Los Angeles, California, na amin pong sinasampalatayanang maging sa lahat ng aming mga kapatiran, mga mahal namin sa buhay at mga kaibigan. Sila man pong lahat hindi mo po pinabayaan, sila man pong lahat patuloy mong pinagbuksan ng mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakain mo rin sila sa araw-araw, dinamtan mo, Amang Diyos, at ang marami sa kanilang pinasapitan mo ng iba't ibang uri ng karamdaman. Sila man po'y hinipo mo, pinalakas at pinagaling. At sa mga araw at sa mga oras na ito, Ama, lubusan kaming sumasampalatayang
kami pong lahat na nagkakaisa sa iyong kalagitnaan, itinititig mo po ang iyong makapangyarihang paningin sa amin. Tinatanggap mo, Amang Banal, ang aming mga pagsamba. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang mo at malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, nalalaman mo ang laman ng aming mga puso. Hayag sa iyo kung paanong ginugol namin ang 7 araw na nagdaan. Amang Banal, kung kami man po'y nagkukulang pa rin at nagkakasala sa iyo, ituring mo na lamang nakabiglaan, kamangmangan, kagipitan at kahinaan ng iyong mga anak. Sa umagang ito, Amang Diyos, huwag mong gawing dahilan ang aming mga kapintasan upang hindi mo po kami painumin at pakainin ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang mga kasalanan. Amen. Amang Diyos, sa araw na ito, sinasampalatayanan po namin, ikaw po ang titindig sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang magbibigay sa amin ng iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo nawa ang kanyang isipan. Dagdagan mo pa po sana ang kanyang kaalaman sa mga kahiwagaan ng iyong kaharian. At kung mapakinggan namin ang kanyang tinig, langkapan mo nawa ng bisa at kapangyarihan. Huwag lamang naming mapakinggan naman, Diyos. Patubuin mo po sa aming mga kaibuturan at sa araw-araw ay maging pananggalang namin sa lahat po ng suligi ng mga kadiliman. Amang Diyos, habang kami nakikinig, dalawin mo kaming lahat sa aming mga tirahan. Hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Palakasin mo, Amang Diyos, at pagalingin mo sana ang pinasapitan mo sa amin ang sari-saring mabibigat na mga karamdaman. Itayo mo po sana muli silang lahat. Bigyan mo pa sana ng maraming pagkakataon, ng marami pang mga araw na kanilang maipaglilingkod din naman sa iyo. Sa ikalawang pagparito mo po'y marami kaming sasalubong sa iyo na magtatamo ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Hipuin mo rin, Amang Banal, ang marami na sa amin na patuloy na pong nagsisitanda, humihina. Nalalaman naming malapit na ang araw ng aming mga pagtulog sa aming mga libingan. Katulad po ng iyong hamak na alipin. Maawa ka sana sa kanya, Ama. Gayon din sa aking kabiyak si kapatid na Rosetta. Gayon din kay kapatid na Prospero at kapatid na Glenda. Ingatan mo rin po sana si kapatid na Expectacion Valencia. At ang marami sa amin na ang kanilang mga pangalay hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin. Sumasamo kami sa iyo at nakikiusap. Kami pong lahat iyong pagpapalain. Kami pong lahat ay iyong iingatan. Amen. Pauutangin mo pa kami ng marami pang araw, maraming kagaling at kalakasan, hindi para gugulin sa paglilimayon sa maraming mga masasamang mga kalayawan at sa iba't ibang uri ng mga kasalanan. Ama naming Diyos, gabayan at patnubayan mo lamang kami araw-araw ng iyong diwang manal. Kami po'y makatahak sa daan ng buhay, maabot namin ang ipinaaabot mo sa amin. Sa makatwid po baga ang iyong ipinangangako kung saan ka naroon, kaming lahat ay doroon. Amen. Ama Manal, ang lahat po ng ito, inaasahan po namin, tatanggapin mo po sa iyong banal na kaharian sa langit.
Ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat. Sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. Ihanda na po natin ang ating mga banal na kasulatan. Tawagin na rin po natin ang ating mga tabyak ng puso, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. Sa inyo na aming mga kaibigan na sa araw at oras na ito ay nasa inyong mga dampang tahanan. At kung meron po tayong mga panauhin, bago po natin sila pauwiin ay ipag-anyaya natin na sila man ay makinig sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Diyos at Kristo Jesus. Ipag-anyaya natin, ipangumbida natin. Una-una na nga po, charity must always begins at home. Yung mga asawa natin, yung mga kapatid natin, kamag-anak, mga mahal natin sa buhay, sila ang una natin na ang anyayahan na makarinig ng katotohanan para sila man po ay makaabot doon sa buhay na walang hanggan. Kunin na po natin ang ating mga Biblia. Buksan po natin, una na nga po sa Bibliang Ingles, sa King James Version, 1611, na pinanggalingan po ng ating Bibliang Tagalog na 1905 version, na dala sa atin ng mga Amerikano, pagkatapos po na tayo ay palayain sa kamay ng mga Kastila. Isaiah chapter 5 and the verse is 20. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Sa Tagalog po, sa Isaiah Kapitulo 5, versikulo 20, sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaari na dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Dito po, sa ating paksa, meron pong ipinakikilala ang Panginoon Diyos. At ito ang mga tao na kanyang sinusumpa sa aba nila. Kapag napapakinggan natin yung salitang sa aba, sa English, W-O-E, yan po ay isang sumpa ng Diyos. Tandaan po natin, sa aba nila. Sino ba ang sinusumpa dito sa ating paksa? Mga nagsisitawag ng mabuti ay masama. Meron daw mga tao, yung mabuti, ginagawa nilang masama. At yung masama, ginagawa nilang mabuti. Sa aba nila, mga taong ang mabuti ginagawang masama. At ang masama, ayan ang mabuti sa kanila. At inaaring dilim ang liwanag. Kung alin yung madilim, yun ang liwanag sa kanila. At ang liwanag, ang dilim. Yung liwanag naman, ginagawa nilang kadiliman, na inaaring mapait ang matamis. Kung alin yung matamis,
mapait sa kanila at matamis ay mapait. Puro po kabaligtaran ang mga isinusumpang ito ng Diyos. Kung alin yung mabuti, masama. Kung alin yung maliwanag, madilim. Kung alin yung mapait, yun ang matamis. Sa aba nila. Walang maaasahan sa Diyos yung mga taong yun. Puro po sumpa. Para tayo po ay maliwanagan, unahin po nating itanong, alin po baga yaong mabuti na ayon sa ating paksa ay tinatawag ng mga tao na masama? Alin yung mabuti na yun? Pabayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag. Sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, isinulat niya sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, versikulo 12. Kaya nga ang kautusan, makinig tayo mga kapatid, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, ang utos matuwid at mabuti. Alin yung tinutukoy ng paksa na ginagawa ng mga tao ang mabuti ay masama? Yung mga salita, yung mga utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Mga ginigiliw po naming mga kapatid. Bakit? Bakit ang mga taong ito ay sinusumpa ng Diyos sapagkat ginagawa nila yung utos ng Diyos ay masama? Pabayaan natin ang propetang si Solomon ang magpaliwanag. Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Yung utos ng Diyos na mabuti, ang wika ni Propeta Solomon, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buo, makinig kayo, buong katungkulan ng tao. Ano ang ipinaliliwanag? Bakit sinasabi ng Diyos sa aba ng mga tao na ginagawang masama ang mabuti? Ipinakikilalang hindi sinusunod ng tao ang mga mabubuti at mga banal na kautusan ng Diyos. Saba ng mga tao, hindi tinutupad ang utos ng Diyos na ito ang buong katungkulan ng tao. Nakuha ba ninyo yun? Buong katungkulan nating mga tao, mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid. Kaya dito'y napakaganda na ating unawain kung ano ang tinatawag na nais ng Diyos sa ating mga tao na nilalang lamang niya. Tayo'y nilalang lamang niya. Tayo po pag-aari ng Diyos. At inaasahan ng Diyos ang buhay natin ito, ang lakas, ang bawat araw, mga kapatid, ang lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos, ito po ay gagamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Bakit? Ito po ang buong katungkulan ng mga tao sa balat ng lupa. Ang sistema hindi po ito natutupad ng halos lahat na mga tao. Kunin po nating halimbawa, huwag kayong magagalit ng mga nakikinig. Marahil ang marami sa inyo banas na kay kapatid na si Rilo ninyo. Lagi na lang ikaw, Huwebes at Linggo, lagi na lang binabanggit yung mga nagagawa natin.
Ano ba ang kalimitang nagagawa ng mga tao sa lupa? At ano ba ang utos ng Diyos na ibig ng Diyos ay susundin natin sapagkat ito ang buong katungkulan nating mga tao? Unahin natin ang unang-unang mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa bansa ng Israel na isinulat ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Ano ang unang-unang utos doon? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Natutupad po ba ito ng mga tao sa balat ng lupa? Huwag naman kayong magagalit. Karamihan po ng mga tao, ang dinidiyos nila, mga kapatid, yung tinatawag na salapi. Lalo na ang mga mayayaman. Hindi ko naman sinasabing lahat. Ngunit, nang dahil nga po sa tinatawag na salapi, ang maraming mga tao nakakalimutan na maglingkod sa Diyos na lumalang sa kanila. At ang higit na wika nga karumal-dumal sa paningin ng Panginoon Diyos, yung pinalitan siya. Pinalitan ang Diyos. Nino? Ng mga mangangaral na nagsasabing kahalili-ika sila ng Diyos. Huwag kayong magagalit, ha? Babanggitin ko na naman. Tulad nga po ng simbahang kinagisnan, yung kanilang pinakapinuno, yung kanilang Papa sa Roma, binigyan nila ng taguri na Vicarius Filii Dei, successor of God. O hindi ba? Hindi po ba totoo yan? Ang utos huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kayo naman sinipa ninyo ang Kristo, inilagay ninyo yung pinuno ninyo, nakahalili ng Diyos. At marami pa sa mga pinuno ng sari-saring iglesia at reliyon, mga kapatid at mga magulang, sila daw ay sugong anghel, si Kristo ay ginawang tao. Ang iba naman, diksyonaryo ng Biblia, at ang marami katakot-takot na kapurihan, ang ibinibigay nila sa kanilang mga mangangaral. Nalilimutan nila ang buong katungkulan ng tao, mga kapatid at mga magulang, ang pagsunod sa utos ng Diyos, sa makatwid baga, ang paglilingkod sa Kanya at pagkilala sa Kanya na nag-iisa at buhay na Diyos, ang Diyos ng lahat na tao. Totoo po ba yan? Buksan natin ang Jeremias 32:27. Ang tinig ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na nagsasabi, narito, ako ang Panginoon ninyong Diyos, ang Diyos ng lahat na tao. Mayroon bang anumang mahirap sa akin? Sa makatwid, ang Diyos ng lahat na tao, yung nag-iisang Diyos, wag nating papalitan. Siya lamang ang dapat nating papurihan, sambahin at luwalhatiin. At ang ikalawang utos sa 2 tapyas na bato, huwag kang gagawa ng anumang wangis. Larawan, nang nasa langit, nang nasa lupa, at nang nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dinadalaw ko ang kasalanan ng mga magulang sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng kanilang mga lahi. Kaya nga, ang ibig sabihin, sumpain ang tao na pinalitan ng Diyos. Sumpain ang mga tao na gumawa ng mga larawan. Ito ang kanilang pinaglingkuran. Susumpain pati ang inyong mga anak, anak ng inyong mga anak, hanggang sa 4 na salin ng inyong mga lahi. Kaya nga tuloy-tuloy ang sumpa ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang. Ngayon, paano pa ipinakikilala ng banal na kasulatan
higit na nga ng mga unang banal ng Diyos, ang kanilang mga damdamin na sila'y makatupad sa mga kautusan ng Diyos. Ang mga unang mga banal, paano ipinakikilala nila ang kahalagahan kung sila'y sumunod, kung sila'y lumakad, kung sila ay tumalima sa mga utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Tignan natin ang sinasabi ni Propeta Solomon Pamandin na sumulat ng Kawikaan sa 6:23. Sapagkat ang utos ay tanglaw, eto po, ang utos ng Diyos, ang utos daw ng Diyos ay tanglaw. Pag sinasabing tanglaw, ano ito? At ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Napakagandang talata dito. Kung ito lamang ay mapapakinggan ng lahat ng mga tao, lalo na nga ng mga kabataan, na halos masasabi natin wala nang inaatupag ang mga kabataan, kundi ang bisyo dito, bisyo dyan, ang pagpapakaligaya, at talagang walang puwang ang paglilingkod sa Diyos sa kanilang mga puso. Ngunit ayon sa mga unang mga banal, tulad nga ng binasa ko sa inyo, Kawikaan 6:23, ayon kay Propeta Solomon, ang utos ay tanglaw, ang kautusan ay liwanag, ilawan. Ang utos daw ng Diyos na banal, matuwid at mabuti ay tanglaw, ilawan. Ano ba nagagawa ng ilaw sa atin? Alam ba ninyo kung walang ilaw, dito na lamang sa ating literal na pamumuhay, kung magkakaroon tayo ng brownout o mawawalan tayo ng serbisyo ng ilaw, napakadilim po maging sa loob ng ating tahanan. Hindi tayo makakagawa ng may kaayusan, madilim at baka mahulog tayo. Kung naroon tayo sa mga lansangan, lalo na sa gabi, baka tayo ay mabunggo ng mga sasakyan sapagkat wala tayong dalang ilawan, mahulog tayo sa bangin, matisod tayo. Ngunit, ang wika ni Propeta Solomon, ang iyong utos ay liwanag, tanglaw, at daan ng buhay. Napakaganda. Maliban po sa mga utos ng Diyos, ang salita lamang ng Diyos ang tinatawag na daan ng buhay. Sa ikapagpapatuloy pa ng ating pag-aaral, tignan naman natin kung ano ang sinasabi ni Propeta David sa kanyang aklat ng mga awit, 119 at 105. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa, lalong niliwanag ni Propeta David. Ang salita mo, ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking mga landas. Mga kapatid at mga magulang, ang ilawang ito, sa halip na gamiting wika nga, pananglaw, sa daan na dinaraanan, alam naman natin ang buhay natin sa sanglibutan. Lalo na nga sa huling araw na ito, napakaraming masasamang mga tao. Napakaraming walang kumikilala sa Diyos, walang rumirespeto, maging sa mga batas ng ating mga pamahalaan. Walang ilaw, sapagkat hindi nila sinusunod ang mga kautusan, lalo na nga ang mga kautusan ng Diyos, mga kapatid, sa kanila. Ang mga kautusan ito, sa halip na maging liwanag, katulad ng sinasabi ni Propeta Solomon at ni Propeta David, na ang mga salita mo'y tanglaw sa landas na aming dinaraanan, sa landas ng buhay, sa mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, ito sa kanila ay kadiliman. Hindi nila sinusunod ito. Itong mga magbibigay sa kanila ng buhay, hindi nila nilalakaran para sa kanila. Madilim ang utos ng Diyos.
katulad ng sinasabi ng ating paksa. Ngayon, sangayon pa man din kay Propeta David, sa kanyang 119 at 102, ako ay hindi lumihis sa iyong mga kahatulan, sapagkat iyong tinuruan ako. Yung mga aral ng Diyos, kung ito'y binubulay-bulay natin, kung ito'y pinakikinggan, kung ito'y binabasa natin, magbibigay sa atin ng kaunawaan. Iyong tinuruan ako. At sa 119, 103, pagkatamis, eto po, pagkatamis ng iyong mga salita. Yung utos ng Diyos matamis. Sa mga tunay na lingkod ng Diyos, yung salita ng Diyos ay matamis. Sa atin ng paksa, sa aba nila, na ginagawa yung matamis na mapait. Nakukuha na ba ninyo? Sa mga masasamang tao, sa ayaw sumunod sa katwiran, sa utos ng Diyos, yung utos ng Diyos ay mapait. Kaya ayaw nilang tanggapin yun. Pero sa mga anak ng Diyos, napakatamis po ng mga salita ng Diyos. Sa aking panglasa ang wika ni David, oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Abay, napakasarap pala. Alam ba ninyo kung ano yung tinatawag na tamis ng pulot? Maikukumpara ninyo yung tamis ng ordinaryong asukal sa pulot. Alam ba niyo yung pulot? Yung pulot, yung tinatawag nating organic. Bakit? Ito po hindi itinanim. Kamukha ng tinatawag na pinanggagalingan ng asukal, yung mga tubo. Yun sa mga tinatawag pataniman, nilalagyan ng mga fertilizer yan at ng mga wika nga, mga chemical para lalong tumubo, para madaling kumita ang mga may-ari. Ngunit yung pulot, yun po mga kapatid, yun ay natural na nanggagaling sa mga bubuyog. At napakatamis at talagang ang wika ni Propeta David, matamis sa aking bibig. Malinamnam ang panglasa, masarap. Ganyan ang salita ng Diyos. At sa 119 at 104 ng awit din, sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa, kaya't aking ipinagtatanim. Eto, sa mga katulad ni Propeta David, na lingkod ng Diyos, na sumusunod sa utos ng Diyos, at sa kanila yung salita ng Diyos ay tulad sa pulot-pukyutan, mga kapatid, aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Nagagalit sila, ayaw nila sa mga ginagawa ng mga makasalanan, ng mga sinungaling. Pag sinabing sinungaling, mga tagapakinig, ayan isang malaking kalikuan. Ang mga matutuwid na anak ng Diyos, nagagalit sa mga sinungaling. Ipinagtatanim ang mga sinungaling. Sangayon po sa ating mga pag-aaral. Pero ang mga tao, sa aba nila, na ginagawang mapait ang matamis. Ngayon, sa papaanong kaparaanan po baga naman, eto na, ikatatlo, papaanong kaparaanan po naman nagagawa na madilim ang mga utos ng Diyos na tulad sa liwanag. Sang-ayon po sa ating mga pag-aaral. Tulad po ng napakinggan natin, ang mga salita ng Diyos na sang-ayon sa mga propeta ay matamis, parang mga pulot-pukyutan, pero mapapait sa mga masasamang mga tao. Ngayon, paano nga ipinakikilala naman ng ating paksa na ang salitang maliwanag ng Diyos ay ginagawang kadiliman? Buksan natin ang aklat ng kasaysayan ng unang-unang hari. Makinig po tayo. Unang hari na inihalal ng Panginoon Diyos para maghari sa bansa ng Israel. Natatandaan ninyo? Yung tinatawag na mailabas na
ng Panginoon Diyos ang bansa ng Israel sa Ehipto nang sila ay maging alipin doon sa loob ng 400 taon. Isinugo ng Diyos si Moises. Inilabas ni Moises ang bansa ng Israel at sila nga po ay nakaabot doon sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Sa lupain ng Kanaan. Alam natin, kung natatandaan pa ninyo sa ating mga pag-aaral, nang matapos na ni Moses ang kanyang gampanin, kitang-kita na ni Moses sa kabila ng ilog ng Jordan, tatawid na lang ang bansa ng Israel, tatamuhin na nila ang lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Datapwat sinabi ng Diyos kay Moses, na noon ay 120 anyos na, Moses, matulog ka na kung liliwanagin, magpahinga ka na o ikaw ay mamamatay na. Napakarami na po. Kung ilang taon ang ipinaglingkod ni Moses sa paglilingkod niya sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, nang makasangkapan siya para alisin sa pagkalipin ng bansa ng Israel, at nang sila nga po'y papasok na, sinabi ng Diyos kay Moses, tignan mo na lamang, mamamatay ka na. 120 anyos ka na, ang iyong kapatid na si Joshua. Ang ibig sabihin, yung kababayan mo, si Josue ang hahalili at si Caleb. At sila nga po, ang kinasangkapan ng Diyos na mapasok ang lupain ng Kanaan at doon ay ipinagtayo nila ng tinatawag na kaharian ang bansa ng Israel na ang namamahala ay ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Dadapot dumating ang kapanahunan na ang mga Israelita na inggit sa mga bansa na nakapalibot sa kanila na pinaghaharian sila ng mga hari. At sinabi nila kay Samuel, bigyan mo kami ng hari. Dadapot sinabi ni Samuel, mga kapatid, sasabihin ko muna sa aking Panginoon o sa Panginoon Diyos. At sinabi nga ng Diyos, hindi ikaw ang kanilang itinatakwil kung hindi ako. Pabayaan mo Samuel, bigyan mo sila ng hari. At ang unang-unang hari, ang lalaki nga na si Saul. Dito po sa ating paksa, ating makikita kung paano maging ang anak ng Diyos ginawang madilim yung liwanag. Nakukuha na ba ninyo mga kapatid sa aba ninyo na nagsasabing madilim ang liwanag at ang liwanag ay madilim? Mga kapatid at mga magulang, papaano ipinakikilala ng kasaysayan ng buhay ni Haring Saul? Mga kapatid, ang paggawa ng isang taong matuwid sapagkat si Saul anak ng Diyos yan Unang-unang hari sa Israel, nasa katwiran yan Pero paano ipinakikilala ng kasaysayan ni Saul na siya mismo ginawa niyang madilim ang katotohanan o ang kaliwanagan? Isang pagkakataon po, mga kapatid, na sila'y inutusan ng Diyos na kanilang sakupin ang mga bayan ng mga Amalekites, at patayin nila. Pagputol-putulin nila ang lahat ng mga tao, babae, lalaki, mga bata, matanda. Isipin ninyo yan. Huwag kayong magagalit sa akin. Ito po ang katotohanan kung inyong babasahin sa aklat ng unang Samuel, ang kasaysayan ng paglusob ng mga Israelita sa pamamagitan ni Saul sa mga Amalekita. At ang sabi ng Diyos, puksain, patayin ang lahat, pati ang mga hayop. Huwag kayong magtitira, pati mga babae, mga bata, at maging ang hari. Pero anong ginawa? Anong ginawa ni Haring Saul at ng kanyang mga bataan o ng kanyang mga sundalo? Pakinggan po natin, unang Samuel 15:30. Nang magkagayon ay kanyang sinabi, ako ay nagkasala. Ang nagsasalita ang haring si Saul. Ako ay nagkasala.
Gayunman, ang kausap niya si Samuel. Sinabi niya kay Samuel, Samuel, nagkasala ako. Gayunman, parangalan mo ako ngayon. Aba, nagkasala ka na, pararangalan ka pa. Isinasamo ko sa iyo sa harap ng mga matanda ng ating bayan at sa harap ng Israel. At bumalik ka uli na kasama ko upang aking sambahin ang Panginoon mong Diyos. At gayon nga, 15:31, bumalik uli na sumunod si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Nang matapos na ang digmaan, nang sila po ay malusog na nila ang mga Amalekita, hindi ko na po babasahin para wag tayong humaba. Ang ginawa po ng mga bataan ni Saul, sa utos na rin ni Saul, huwag patayin ang mga magagandang mga hayop, yung mga tupa, yung mga kambing na magaganda, huwag ninyong patayin. Dalhin natin sa Israel. Gagawin natin, ipag-uutos natin kay Saul, iyong ihandog sa ating Diyos. Mga kapatid, at ang isa pa na ginawa ni Haring Saul, hindi niya pinatay ang hari ng mga Amalekita na si Agag. Dalhin natin si Agag, gawin nating hostage. Dinala nga nila, iniharap nila kay Samuel. Kaya nga, nang magkaharap na sila ni Samuel, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Eto po, yung utos na maliwanag, naging kadiliman kay Haring Saul. Bakit? Sinuway niya ang utos na patayin ang lahat ng tao, pagputol-putulin, pati na ang mga hayop. Pero ang ginawa ng kanyang mga sundalo, sa utos din naman niya, nagtira ng magagandang mga hayop, dinala sa harap ni Saul, at ang haring si Agag, mga kapatid, at nagmamalaki pa siya. Nang una, pinagmamalaki pa niya, eto, buhay ang hari. Katunayan, nanakubkob namin ang tinatawag na bansa ng mga Amalekita. Mga kapatid, at mga magulang, at ang mga hayop, hindi namin pinatay ang magaganda. Samuel, para gamitin natin sa paghahandog sa Diyos. At gayon nga ang nangyari, mga kapatid, silang dalaway bumalik sa Israel at sumamba si Haring Saul sa Panginoon. Sa 15:32 ng unang Samuel, makinig tayo, nang magkagayi sinabi ni Propeta Samuel, dalhin ninyo rito sa akin si Haring Agag. Ito po, dalhin ninyo sa akin si Haring Agag, na hari ng Amalekita, at masaya na pumaroon si Haring Agag sa kanya. Nang ipatawag si Haring Agag, mga kapatid, na binihag ni Saul, nang sabihin ni Saul, tinatawag ka ni Samuel, natutuwa pa si Agag Akala niya hindi siya papatayin, akala niya natapos na ang tinatawag na pag-uusig sa kanya at pababayaan siyang buhay. Kahit na siya gawing isang tinatawag na nasa kulungan ng Israel. Nang magkagayon, sinabi ni Samuel, dalhin ninyo rito sa akin si Haring Agag. At masayang naparoon si Agag sa kanya, at sinabi ni Agag, eto, natutuwa pa siya, tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Haring Agag kay Samuel, Samuel, ang kapangyarihan ng kapaitan ay nakaraan na sa akin. Akala niya tapos na siya. Akala niya patatawarin siya. Akala niya makakamtan niya ang kanyang wika nga, kalayaan at ang kanyang buhay. Dadapwat, sinabi ni Samuel, 15:33, kung paanong niwalan ng anak ng iyong tabak ang mga babae, nang nasa harap na si Haring Agag, sinabi ni Propeta Samuel, kung papaanong pinatay mo ang mga anak ng mga babae, ay magiging gayon ang iyong ina na mawawala ng anak sa gitna ng mga babae. At pinagputol-putol ni Samuel si Agag
sa harap ng Panginoon sa Gilgal. Ano ang ibig sabihin nito? Samuel, ang wika ni Saul, nagkasala ako. Hindi ko pinatay ang lahat ng mga hayop. Hindi ko pinatay ang hari na si Agag. Ginawa mong madilim ang tinatawag na kaliwanagan sapagkat ang utos ng Diyos. Siguro magtataka kayo, ano ba naman yung sermon ninyo, kapatid na Cirilo? Aba, pagpuputol-putulin, pati bata, pati babae, matanda, lahat, pati hayop. Ano magagawa natin? Yun ang utos ng Diyos. May magagawa ba tayo? Halimbawa, ako si Haring Saul. Mga kapatid, utos sa akin, o Cirilo. Lahat ng kalaban, pagputol-putulin mo, matanda, bata, pati hayop, papatayin mo. Ano magagawa ko kung yun ang utos ng Diyos? Sinuway po ni Haring Saul, unang-unang hari ng Israel. At kung babasahin ninyo ang kasaysayan niya, magmula po noon, humiwalay na ang Diyos. Lumayo na ang Diyos kay Saul, hanggang nagdilim siya ng isipan. Mga kapatid, pati ang utos ng Diyos, na huwag kayong sasangguni sa mga tagakita o yung mga manghuhula. Sumangguni siya, bumayad siya sa isang babae na nagpabangon sa kaluluwa ng propetang si Samuel. Nang patay na si Samuel, sinuway niya ang mga utos ng Diyos. Ginawa niyang madilim ang liwanag. Ginawa niyang mapait ang matamis. Mga kapatid, sang-ayon po sa ating mga pag-aaral. Ngayon, ayon po naman sa ating Panginoong Hesukristo, papaano ginagawa ng tao na madilim ang liwanag? Ito po'y napakagandang tanong. O ng kapanahunan na ng bagong tipan, ho? Ang napakinggan natin kanina, yun ang matandang tipan. Bersyon ng matandang tipan. Pag sinuway pala, maging hari, na inihalal ng Diyos ang kautusan, patayin ang lahat ng mga naroon, pagputol-putulin. Kaya yung mga relihiyon na nangangaral, God is love, Diyos ika ay pag-ibig, wala ikang Diyos na nilalang niya ang tao sa kanyang larawan, pagkatapos itatapon niya sa impyerno. Sino tayo? Sino tayo, mga kapatid, para sabihin natin sa Diyos siya? Wala tayong magagawa. Kung sinasabi ng ating paksa, ang kanyang utos banal, matuwid at mabuti, pero utos na pumatay ng tao nung kapanahunan ng Haring si Saul, wala tayong magagawa. Nakuha ba ninyo, mga kapatid? Ito hindi naiintindihan ng maraming mga tao. Kaya yung mga protestante, wala itinuturo, kundi God is love, God is love. Mag-aral tayo, mga kapatid. Ang Diyos ang magpapasya sa lahat ng tao kung ano ang ibig niyang gawin sa bawat isa sa atin. Katulad ng mga kasaysayan na napakinggan natin, na binasa sa inyo ng iyong hamak na lingkod. Nang panahon na nga ng bagong tipan, paano ipinaliliwanag ng Panginoong Hesukristo nagiging madilim ang kautusan ng Diyos na maliwanag? Pabayaan natin ang Panginoon ang magpaliwanag. Mateo 6:22. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Ito po, maganda ito. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Ano po ang napakinggan natin ayon sa Panginoong Hesukristo? Ang ilawan ng katawan ay ang ating mata. Kung tapat, paano ba nagiging tapat ang paningin natin? Pag meron tayo nakita at tapat tayo sa ating nakita, paano nagiging tapat? Mga kapatid, ang wika ng Panginoon, kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay maliwanag. Bigyan natin ng isang halimbawa. Mga kapatid, halimbawa, merong kamukha nung napakinggan natin, janitor sa airport ba yun?
nakita yung isang bag ng isang turista yata sa kubeta ng Nia. Mga kapatid, nakita niya, nang buksan niya yung bag, ang daming pera. Ang daming pera. Salapi. Ano ba ang salapi? Anong nagagawa ng salapi sa tao? Sa unang Timoteo, sa Gs, kung hindi ako nagkakamali, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng katampalasanan. Kung janitor na yon, kung yung janitor na yon hindi naging tapat sa nakita niya, mga kapatid, iniuwi niya sa bahay, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawan, mapupuspos ng kadiliman. Bakit? Ninakaw na yon, nakaw. Kahit nasabihin mo na walang nakakita o hindi mo nalalaman kung sino ang may-ari, nagkaroon ka ng masamang pagtatangka sa salapi. Ang mata ang ilawan ng katawan. Kung ang mata natin ay tapat, mapupuspos tayo ng kaliwanagan yung buong katawan. Pero kung yung mata natukso, kahinaan kasi pera, natukso, naku, malaking pera ito. Mapupuspos tayo ng kadiliman. Ito ang tinatawag sa ating paksa na ang liwanag ay ginagawang dilim. Yung tao na yun na nakakita ng pera sa awat tulong ng Diyos, naging tapat siya sa kanyang nakita. Tinawag yung supervisor. Ibinigay sa management. Tinawagan yung may-ari, natuwa yung may-ari. Kung ilang daang libo yata yun at tumanggap siya ng bonus, binigyan siya ng reward 10,000 pesos. Kung hindi po ako nagkakamali. Yun ang tinatawag na tao na hindi napadala sa kasamaan ng mata. Naging tapat siya, mga kapatid at mga magulang, nang dahil dito. Ang sabi niya, maligaya siya sapagkat nakagawa siya ng matuwid. Ayon sa tala ng ating napakinggan sa balitang yun. Yun ay isang halimbawa lamang, mga kapatid. Kaya nga, kung ang mata natin nagpapadala sa tukso, halimbawa, nandoon ka sa pamimili ng damit mo, natukso ka sa isang bagay, wala ka namang pera, inumit mo, ninakaw mo, madilim. Madilim ang katotohanan sa iyo. Sapagkat ang utos ng Diyos, huwag kang magnakaw. Yan ang kaliwanagan. Huwag kang magtatangka ng anumang bagay na hindi sa iyo. Mga kapatid at mga magulang, yun ang liwanag. Pag sinuoy mo yon, madilim. Ginawa mong kadiliman ang salita ng Diyos. At ano pa ang sinasabi sa atin? Mateo 6:23. Dadagwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo, eto maganda, kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Isang magandang halimbawa. Kaya nga ang wika dito, kung ang ilaw, makinig kayo, kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, pag binabanggit yung ilaw, kamukha ng sinabi at binasa ko sa inyo kanina, ayon kay Propeta David, ang iyong mga utos ay tanglaw at liwanag sa aking daanan. Kung ang ilaw, ang ibig sabihin, kung yung mga salita na nasa iyo ay hindi, kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, na kung liliwanagin, kung yung utos, hindi utos ng Diyos, yung utos na sinusunod mo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Nakuha ba rin niyo? Pag binabanggit yung liwanag, yun ay salita ng Diyos. Pero kung ang sinusunod ng isang tao, hindi salita ng Diyos. Ano? Buksan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Tito 1:14. Na huwag magsipakinig
sa mga utos at mga katha ng mga Hudyo at ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Kaya nga ang wika dito ng Panginoon sa Mateo 6:23, ngunit kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman, kung ang mga aral na sinusunod mo ay utos ng mga tao na sinsay sa katotohanan, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Pabayaan natin ang Panginoon Jesucristo ang magpaliwanag sa kanyang San Mateo. Mga kapatid, kayo ay sa inyong amang dyablo. Ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Sa 8:44, kapatid, siya isang mamamatay tao at isang sinungaling sa pulpa ng una at walang katotohanan sa kanya, sa makatwid. Kung ang nasa iyo ay kadiliman, mga utos, aral ng mga tao na kasinungalingan, kayo ay sa inyong amang dyablo. Nakuha na ninyo? Paano ginagawang madilim ng tao ang kaliwanagan? Eto na nga, utos ng Diyos Huwag tayo sasamba sa larawan kayo naman, gumawa ng larawan ni Mama Mary, ni Kalunsad, ni Filomena, ni San Pedro, ni San Lucas, kutakot-takot ang niluluhuran ninyo. Kadiliman ang nasa inyo. Kasinungalingan. At kung puro kasinungalingan ang sinusunod ninyo, Hallelujah, Amen, Mama Mary, ipanalangin mo kami, o Santo Niño, o Filomena, gaano kaya kalaki ang kadiliman na nasa inyo? Pabayaan natin ang banal na kasulatan ang magpaliwanag kung saan mapaparoon ang mga sumusunod sa mga kadiliman o kasinungalingan. Apokalipsis 21:8. Sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatan, nagniningas na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Yan ang ipinaliliwanag ng mga banal na kasulatan. Sa aba ninyo ang wika ng Diyos na ginagawa na masama ang mabuti at ang masama ay mabuti. Inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ay dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Tignan na lamang ninyo ang nakikita natin sa ating kapaligiran. Lalo na nga ngayon, na ayon kay Apostol Pablo, sa kanyang ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 10, sa huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, magiging maibigin sa salapi, magiging malalayaw, mapagtungayaw, mga kapatid, mga walang turing at mga lapastangan sa kanilang mga magulang. Ang wika ng mga santong sulat, lalo na nga sa huling araw na ito, maraming lumalapastangan sa mga salita ng Diyos. Dito na lamang sa mga utos ng Diyos na huwag mong kukudlitan, huwag mong guguhitan ang iyong balat. Mga kapatid, ang ginagawa ngayon ng mga tao ay hindi lang kabataan, makikita mong puro tato. Meron pa tayong nakikita, lola na, lolo na rin, may mga tato rin sa kanilang mga katawan. Ito daw modelo. At ang mga kababaihan, napakalalaswa, mga kapatid, winawalang kabuluhan nila ang kanilang mga katawan na ginawa ng Diyos na ayon sa kanyang larawan. Maganda ang ating mga katawan. Dudungisan natin ng sari-saring kulay ng mga tato, mga kapatid at mga magulang. At sa uling araw na ito, kutakot-takot ang mga sinungaling, lalo na nga sa matataas na katungkulan sa mga pamahalaan. Nariyan ang mga nakikita natin, nababasa natin, ang mga katiwalian. Dahil na nga sa tinatawag na kawalan ng turing sa mga kautusan ng Diyos, hindi nila tinutupad ang mga utos ng Diyos
At dahil dito, yung masama, mga kapatid, para sa kanila, mabuti yun. Magandang tattoo eh. O, di ba mabuti di ba mabuti sa tao yan? Ayun na lang paglalasing. Sinasabi ng Diyos eh. Mga kapatid eh, hindi papasok sa langit ang mga lasenggo. Naku, inom dito, inom diyan. Yung mga nabubuhay sa mga kalayawan. Puro kalayawan, araw-araw. Wala nang panahon sa Diyos. Puro kaligayahan. Ginagawa ninyong maliwanag ang madilim. Ginagawa ninyong matamis ang mapait. Ito ang ating paksa, mga kapatid. At bilang mga huling katanungan, sa isang dako po naman, ano ang kaparaanan na ginawa ng Diyos noong mga unang bahagi ng bagong tipan para magkaroon ng mga tao ng pag-asa na maalis sila sa tinatawag na masasamang mga gawing ito at sila'y mabalik sa ilaw? Buksan natin ang sinasabi ng Biblia, Aklat ng Mga Gawa, 26:17 hanggang 18, na iniligtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila ay isinusugo kita. Putulin ko po muna. Humigit ko mo lang anyo 34. Makinig tayo. Sa ngayon po sa Aklat ng Mga Gawa, ito po ay panahong Kristiyano na, panahong Kristiyano. Sa Kapitulo 8, versikulo 1, nang araw na yon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia. Anyo 34, isang taon na ang Panginoon ay nakapanik na sa langit. Itong iniwanan ng Panginoon na naroon sa iglesia. Alam natin yan, 16-18 ng Mateo. Sa ibabaw ng malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At kung ano ang pangalan ng iglesia, kayo'y nagsisitulad sa iglesia ng Diyos. Saan itinayo? Na nasa Judea kay Kristo Jesus. Bakit sa Judea? Naroon ang Jerusalem. Anyo 32, nang itayo ng Panginoon. Kaya na humigit ko muna, anyo 33, pumalik na ang Panginoon sa kanyang upuan sa langit. Yung mga banal ng Diyos na naiwan, ayon sa Aklat ng Mga Gawa 8:1, ng araw na yon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia. At ang unang-unang martir, ang lalaking si Matias, na binigyan ng pahintulot ni Saul. Ang pangalan niya, Saul pa, Ito nga po si Pablo. Binigyan niya ng kapahintulutan na pukulin sa bato. Mga kapatid, si Esteban, ang unang-unang martir, sa ngayon po sa Aklat ng Mga Gawa 8:1, at pagkatapos po noon, mga kapatid, habang daladalang bihag ni Apostol Pablo sa daang Damasco, ang mga iglesia ng Diyos na kanyang tinatalian, kanyang ikinukulong sa bilangguan, kanyang nililipol ang iglesia ng Diyos. Aklat ng mga taga-Galacia 1:13, at sa Aklat ng Mga Gawa 22:4, pinag-usig ko ang daan ito hanggang sa mamatay. Yung daan na tinutukoy, yun po ang iglesia ng Diyos na sang-ayon din sa banal na kasulatan. Ito po ang bago at buhay na daan na itinayo ng Panginoong Jesucristo para iwanan niya, doon niya tipunin ang kanyang mga tupa. Kaya nga, habang daladala niyang bihag sa daang Damasco ang mga iglesia ng Diyos para ipapatay sa Jerusalem, mga kapatid, nagulantang si Pablo at ang kanyang mga kasama. Nagulat sila sa kaliwanagan na tumanglaw sa kanila sa katanghaliang tapat na bulag si Pablo. At ito nga pong talatang ito, sinabi ng Panginoon Diyos kay Pablo, mga kapatid, iniligtas kita sa bayan at sa mga hentil, isinusugo kita. Kaya nga si Pablo, ang tinatawag na light to the Gentile, ilaw sa kahintilan. Bakit? Isinugo sa kahintilan. 26:18 ng Gawa, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Sa makatwid, yung mga hintil pala, mga bulag.
nasa kadiliman. Bakit nga po? Alam po ba ninyo, kung saan naroon ang kautusan ng Diyos, nasa Israel. Nakuha na ba ninyo? Yung mga hentil, wala pong kautusan na galing sa Diyos yan. At yung mga hentil, yan ang mga gumagawa ng larawan. Yan ang gumagawa ng, kumbaga sa huling araw, yan ang sumasamba kay Mama Mary, kay Santo Niño. Kung ano-anong mga santo na niyari sa kahoy, sa pilak, sa ginto, sa tansaw. Mga kapatid, yan ang mga hentil. At ang wika ng Panginoong Jesus kay Pablo, isinusuko kita sa mga hentil. Para ano? Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Hindi nga nakakaintindi na salita ng Diyos yan Hanggang sa huling araw na ito, kayong mga nasa labas ng iglesia ng Diyos, hindi nyo naiintindihan ang mga banal na kasulatan. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Upang sila'y magbalik sa ilaw, talagang nasa kadiliman. Mula sa kadiliman, eto maganda, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Sinusugo kita sa mga hintel para alisin mo sila sa kapangyarihan ni Satanas at dalhin mo sila sa Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng kasalanan, mga kapatid, sa makatwid, makaliban po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na noong araw nandoon lang sa Israel, mga kapatid, sa huling araw. Dahil nga sa pangangaral ni Apostol Pablo sa kahintilan, sumulat siya ng mga aklat. Ito ang binabasa natin ngayon. Nang dahil sa mga aklat na ito ni Pablo, nakilala natin mayroong isang Diyos na ito ang Panginoong Jesucristo. Ito ang nagkatawan tao na sa pamamagitan lamang niya, tayo po makakabalik sa Diyos kung tayo man nabuhay sa kadiliman, kung tayo man ginawa nating mapait ang matamis ginawa nating mapait ang liwanag, ginawa nating madilim sa hindi nating pagkaunawa nang mapakinggan natin ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang ebanghelyo, naibalik tayo sa isang Diyos, sa katotohanan, sa kanyang mga salita. Nagkaroon tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Totoo ba yan? Bakit tayo nagkaroon ng kapatawaran? Kamukha namin. Kaming mag-aanak nung araw, yung mga lelong-lelang namin, panatikong mga Katoliko. Mga Katoliko yung mga lola namin. Nang dumating ang mga Amerikano, mga kapatid, ang magulang namin, naengganyo na maging protestante, metodista. Pagkatapos, bumangon itong taga-Taguig Rizal, siya daw ay sugong anghel. Mga kapatid at mga magulang, pero nung araw, sabi ng tatay ko, hindi na, nung araw, ang paniniwala namin dyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, si Cristo ay Diyos, hindi tao. Sabi ng tatay ko, ang tatay ko kasi, Secretary General ni Felix Manalo, kasama niya sa Amerika, interpreter niya. Spokesman niya, ang tatay ko, si Cirilo Gonzalez Sr., kayo na nakikinig. Alam ko, may mga nabubuhay pa. Na kasing wika nga, nakilala rin ang aming minamahal na ama. Nung araw sa Iglesia ni Manalo, Diyos! Si Kristo! Nung makarating na ng Amerika, alam na ninyo, nang dumami na, ang wika ng tatay ko, pagbalik natin sa Pilipinas, gagawa tayo ng sermon. Si Kristo, tao. Mga kapatid at mga magulang. Yun ang sabi ng tatay ko sa akin Pinamana sa akin didimanda niyo ako. Dimanda niyo yung tatay ko. Matagal nang patay. Mga magulang at mga kapatid. There is no libel in telling the truth. Sa mga tuwid, nang makilala natin ang Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng mga sulat niya sa mga hentil, sa Roma, sa Galacia, sa Cappadocia, mga kapatid, sa Thessalonica, sa Asia Minor, na binabasa natin ngayon, nakilala natin ang daan
At ang wika nga ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan. Ang wika ng Panginoong Jesucristo sa Juan 14:16, ako ang daan. Ako ang buhay. Ang sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Nakilala ng aming sambahayan ang katotohanan ito. Yung nung araw ay mapait sa amin. Hindi namin sinusunod ang utos ng Diyos nung araw. Nung mga Katoliko kami. Yung tinatawag na dilim, na yung pala ang kaliwanagan. Meron palang isang Diyos, walang larawan, walang anyo. San Juan, Kapitulo 4, versikulo 24, ang Diyos ay Espiritu. Mga kapatid at mga magulang, walang laman at walang buto. Nakilala namin, yan pala ang Panginoong Jesucristo na nang dahil sa tinatawag na kaawaan at kahabagan niya sa aming mag-aanak, inilabas kami sa Katolisismo, inilabas kami sa pagiging protestante, inilabas kami sa iglesia ng tao, at inilagay kami sa katotohanan. Yung palang katotohanan na hindi pala kailangan lumabas kami ng bahay para maglingkod sa Diyos. Sa loob ng bahay, pwede tayong sumamba. Mga kapatid at mga magulang, hindi ka nagagastos. Kayo naman mga Pariseo at mga Saduseo, puro kayo pa imbabaw, sang-ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang mga reliyon. Paramihan, pagandahan ng katedral, wala naman sa inyo ang katotohanan. Wala naman sa inyo ang kaliwanagan. Mga kapatid, kaya nga, bilang huling-huling katanungan po natin, paano po ba naman mapupuspos ng ilaw ang ating mga kaluluwa o pagkatao upang tayo ay huwag mabihag ni Satanas? 8:12 ng San Juan. Muli nang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Bakit po na kay Kristo ang ilaw? 15:5 ng San Juan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya nga, ano ang ibig ng Panginoon? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, 12:26 ng San Juan. Kung sino man ay nagnanais na maging lingkod ko, sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, doon naman, doroon ang lingkod ko. Nasaan ba ang Panginoong Jesucristo? Si Kristo ang ulo ng katawan. Kolosos 1:18. Ano ba ang katawan? Sa makatidbagay ng iglesia. Ano ba matatamo natin sa iglesia? 1:14 ng Kolosos din. Kinaroroonan ng kapatawaran na siyang katubusan ng ating mga kasalanan. Dito tayo babanalin. Ano ang pangalan ng iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo? 2:14 ng unang Tesalonica. Nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos doon sa Jerusalem na nasa Judea kay Kristo Jesus. Bakit tinutularan na lamang natin? Hindi na tayo makapagtatayo pa ng nakatayo na. Isa lang ang iglesia. Isa lang ang katawan. Dito namin kayo inaanyayahan. At kung paano tayo malilinis sa ating mga kalikuan, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. San Juan Kapitulo 15, versikulo 3. Mga kababayan namin, mga kaibigan namin, dito po namin kayo inaanyayahan, dito tayo magsama-sama, mag-aral tayo ng Biblia, makinig tayo mga kapatid. Huwag nating panatilihin ang tigas ng ating mga puso. Kalimutan na ninyo yung inyong kinagisnan. Ang iglesia hindi maaring manahin sa mga magulang. Ang iglesia hindi maaaring ipagkaloob ng asawa sa kanyang asawa. Hindi rin naman ito
makukuha sa mga kaibigan. Mga kapatid, ang iglesia, nag-iisang katawan ng Diyos. At kapag kumatok ang Diyos sa ating mga puso, papasukin natin siya. Magpabautismo tayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito po, mananatili tayo sa kaliwanagan, mananatili tayo sa tinatawag na matatamis na mga salita ng Diyos. At tutulungan tayo na hindi tayo makaliko sa kanyang mga landas. Ito nawa pagpala. Ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos. Magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Awitan natin muli ang Panginoong Jesucristo ng isang maikli at may spiritong awitin. Awitin po natin ang 79, ikatatlong estropa at koro po lamang. Pinangungunahan ko na panalanginan tayo, magpapasalamat sa Diyos. Inaanyayahan ko si kapatid na Glenda. Tatayo tayo mga kapatid. 79 sa atin pong mga imnaryo. Ikatatlo, koro at yun po lamang. Sa iglesia ng Diyos ay masusupungan ang kapatawaran ng kasalanan, at tayo ay ligtas doon sa karimlan, kaya't alina sa katotohanan. tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, sa kapahamakan tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, sa imo ni Satan, tayo ay ligtas. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, nilulalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa bawang isang linggong binigay mo sa amin na mapayapa. At muli po kami narito sa bayang ito. Nag-alay po kami ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig ng iyong mga banal na aral. Amen. Panginoon po namin Diyos, maraming po salamat sa bawat kalakasang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po rin Panginoon sa banal ng salita mo na narinig namin ngayong umaga at nawa po maging pagkain ng aming mga kaluluwa at kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po rin Panginoon sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong mga banal na aral ay tumitibay ang aming pananampalataya na minsan mo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat po rin Panginoon at dininig mo ang aming mga dalangin at salamat po sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po namin Diyos, kung kami po Panginoon ay nagkukulang sa iyo at kung minsan po Panginoon ay nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Siya nga po. Panginoon po, dinadalangin namin sa iyo na ngayong umaga na nawa po, Panginoon, ilalay at dililigtas mo po kami sa may bigat na karamdaman, sa mga kapahamakan, sa biglang kamatayan, sa masasamang tao, at lalo na po sa kamay ng hustisya. Siya nga po, ma. Dinadalangin ko po rin sa Panginoon, ang taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Dagdagan mo po ang talinong nagmumula sa iyo. Dagdagan mo po rin ang kanyang buhay at kalakasan at na makapagpatuloy siya ng kanyang pagpapahayag at nawa po'y marami pang mga taong makapakinig ng iyong mga katotohanan. Dagdagan mo po ang tibay ng aming pananampalataya at nawa po'y kami makapagtiis dito at sundin namin ng utos mo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Nawa po'y dagdagan mo po rin ang aming kababaan ng aming mga kalooban at makapag-ipon po kami dito ng mga gawang kabanalan
na makasama mo po kami sa pinangangako pong buhay na walang hanggan. Amen. Ang amin pong ibang mga mahal sa buhay, ang amin po ring ibang mga kaibigan, hindi pa nakakakilala sa Panginoon, katuking mo po ang kanilang mga puso't isipan at nawa po'y manumbalik sa iyo na makasama namin sila ditong pupurit luluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, at may mga katandaan na dagdagan mo po ang buhay at kalakasan namin na sa gano'n kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga ibang mahal sa buhay na nasa aming inang bayan. Nawa po, Panginoon, huwag makaranas sila ng sobrang kahirapan at nawa po, Panginoon, ilalayo mo po sila sa mga masasamang tao at sa mga kaguluhang nangyayari sa aming inang bayan. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, kung paano mo po kami dinala dito ng mapayapa, gano'n mo po rin kami iuwi sa aming mga tahanan ng may kapayapaan at nawa po sa susunod namin pananambahan ay huwag magkakaroon ng mga kahadlangan. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming ibang mga mahal sa buhay, ang aming ibang kapatiran nasa iba't ibang dako, Panginoon, huwag mo po silang pababayaan. Inyo po silang iingatan, gagabayan at inyo po silang pagpapalain. Nawa po, Panginoon, itong mga samot dalangin na ito, Panginoon, ay makarating nawa sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, dadalangin namin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin. Tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa basa sa amin. Panginoon, muling sa hapon ito, Panginoon, kami pinanikluso sa harapan at kami pinakininig pong mga aral. Kaya Ama, kami pasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa basa sa amin. Tagapin niyo po sa ipong harapan ng mga saping amin at pagkayanan. Nanawa ito po'y magamit ng inyong kapangasiwaan. Makatagod na rin, Ama, sa lahat ng mga tahanan na ngailangan. Higit sa lahat po, sana po, Panginoon, ng mga saping ito maging sangkapan sa pagkasal niyong maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang po sinasama po, Panginoon, sa iyo, na sa inyo huwag kasusawaan, at sa mga susunod na linggo na aming buhay, makitang nililingkod at dumahal pa po, di ba lang bahay din sa mga kapintasan. Muli, Panginoon, sa hapon ito magkakakulang kami magkapatid, iba sa amin tutungo sa kalamatanan, iba naman tutungo sa kanilang paghanap buhayan. Loobin niyo po ang mga marating namin, ang lahat ay mapatutungo na ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kayong makilama, dapat kayo maasa na mga ito idadalag mo sa amin. Kaya po natin mga bagay, maghanap pa namin hiling sa dakilang pa ng Diyos Kristus namin Diyos, dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Amay, wala, in, anak, ading, urin, Espiritum mangaliw, laging ipatnubay. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya
ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang ipagkaloob sa atin ng Diyos sa umagang ito. Ipaabot sa lahat ng ating sariling mga kabiyak ng puso, ating mga sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng gagawin nating paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa lahat ng ating mga kaibigan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaringan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus aalala